Good morning mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa Barangay Hall ng Barangay Bagong Ilog. Sa araw na ito ay nagbibigay na nga ng financial assistance ang city government natin para sa mga naapektuhan ng bagyong Karina kamakailan, at nandito ang 100 mahigit na beneficiary na makakatanggap nga ng 5,000 pesos mula sa city government natin, at sinisimula na nga ang pamamahagi nito. So dito makikita nga natin itong mga nag-asikaso dito, no, yung validator, itong mga nakikita natin dito. Dito sa banda dito ay yung pagador na siyang nag-aabot na nga ng 5,000 na financial assistance para sa mga naapektuhan ng bagyong Karina. Kahapon mga kaibigan ay nasundan din natin ng pamamahagi ng nitong financial assistance na galing sa city government natin at nakita natin doon sa barangay Santolan. Doon ay 599 beneficiary ang nakatanggap doon sa unang live video natin, at meron pa rin nung bandang alauna ng hapon ng pangalawang bigayan nga doon naman sa Santolan Elementary School. At ngayon araw na ito ay nag-iikot naman sa maliliit na barangay ang grupo ng namamahagi ng financial assistance. Nagkaroon din sa Barangay Bangbang, Barangay Malinaw, Barangay San Joaquin, at ngayon nga nandito tayo sa Barangay Bagong Ilog. Dito natin nakikita ang financial assistance na mula nga sa city government natin para sa naapektuhan ng bagyong Karina. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Medyo naka-recover na po ba? Opo, pero higit sa lahat, ang pinaka-importante po siguro ay ang kaligtasan po ng bawat isa. Kaya ako po ay masaya kahit medyo mahirap po yung lahat ng nangyari. Alam ko nahirapan po kayo, maraming pagsubok ngayon, pero ligtas po kayo, nandito po kayo, at sana po pati yung mga pamilya po ninyo ay nasa maayos po na kalagayan. Una po, nagpapasalamat din po ako sa mga tumulong sa atin. Unahin ko na po yung mga barangay officials natin na nakita naman nating nagtatrabaho sa gitna ng bagyo. Kapbing, maraming salamat po. At sa mga kagawad po natin, sa mga barangay officials and staff, maraming salamat po. Nakita po namin kung paano kayo nagtatrabaho sa gitna ng bagyo. Pati mula sa evacuation site hanggang rescue, hanggang clearing po natin, talagang napaka-busy din po. Okay lang yung mga staff dyan sa likod, okay lang po kayo. Parang hindi kayo mga pagod Alam ko po, pagod talaga lahat. Yung mga sa atin naman, yung mga CSWDO natin, mga DRMO, mga POD staff natin, lahat po talagang, at marami pang iba, hindi ko naman babanggitin na lahat. Pero marami sa kanila, nag-duty ng hindi lang 12 hours, yung iba 24 hours, yung iba lumagpas pa. Hindi nila mapabayaan din yung mga nasa evacuation site natin. Ilan na nga po tayo dito sa site natin? Nasa 100 po tayo. Pero sa totoo, pag tinignan natin yung pangkabuuan, nasa 21 evacuation site po tayo nung kasagsagan po ng bagyo. At tumabot tayo sa families pa lang po, 2,883 kung di po ako nagkakamali. 2,008, ibig sabihin sa individuals, more than 10,000 po ito. So malawakang operations din po ito, pero ginawa naman po natin ng lahat. Una, para makasiguro tayo na ligtas ang ating mga kapwa Pasigueño, pero siyempre doon din po pagdating sa relief operations, sa pagbaba ng mga relief goods natin, na ako po yung nagtitiwala na natanggap naman po natin lahat. Kasi ang instruction ko po, pag panahon ng bagyo, pag panahon ng sakuna, ay wag na haluan ng kung ano, ibig sabihin, wag na antayin yung, kahit ako, wag na antayin, ibigay na kaagad. Yan po ang instructions po natin, dapat po maibigay sa mas mabilis na paraan. At nagtitiwala po ako, natanggap naman po natin yung sleeping kit, yung hygiene kit, yung family kits po natin, yung food pack na galing sa lokal na pamahalaan. Alam ko, nagpadala din po si Congressman sa pamamagitan ng DSWD food packs.
At yung mga hot meals po, yung mga hot meal na nanggaling sa barangay, meron din po na nanggaling sa city. Konting pasensya lang po at hingi po ang pasensya ninyo kung medyo nahuhuli minsan yung mga hot meals natin. Pero talagang kung makikita po natin, kasama yung mga responders, evacuees, umaabot po sa kada araw, umaabot sa more than 40,000 meals yung hinahanda po namin para ipadala sa mga taong nangangailangan. Kaya siguro mauunawaan naman po kung medyo nahuhuli minsan, importante nakakarating. Alam ko naman po nauunawaan, pero hingi pa rin po ako ng pasensya po ninyo. Patunayan, naubos na natin lahat ng manok sa Jollibee nung panahon na yun. Totoo po yan. Pati sa McDo, humingi na tayo ng saklolo. Lahat ng pwede mag-provide, magluto ng mga panahon, talagang inactivate po natin. Kaya maraming salamat po sa lahat. Sa pakikiisa nyo rin po, maraming salamat po. At para sa mga pamilya natin na lumikas at punta sa mga evacuation site natin, minabuti po natin na magdagdag pa ng konting tulong. Kaya salamat sa ating Sangguniang Panlungsod dahil agad-agad po sila nung may kailangan po tayo sa kanila. Hindi na nila pinagpabukas pa, hindi na nila pinagpaliban pa. Talagang agad-agad nag-emergency session sila kasama ni Vice Mayor Dodot para aprubahan at lahat po ng mga kailangan natin ay maibigay po. Kasama na po itong karagdagang tulong sa pamamagitan ng financial assistance po na i-distribute po natin ngayong umaga. Nakita ko naman po, hawak-hawak na ng marami sa inyo yung mga green cards po natin. Ito po isa sa requirement. Ayaw po natin magkagulo. Alam natin, di ba, pag inopen natin na referral ng financial assistance, maaring magkagulo po tayo. So ito po talaga, kailangan ng green card. Sa kasamaang palad, meron din po tayong hindi mabibigyan ng financial assistance. Sabutin na po yung tapatan na usapan. Yung mga hindi po pumunta sa evacuation site, hindi po sila mabibigyan sa financial assistance ngayon. Pero hindi naman po natin sila kakalimutan. Sa kasalukuyan po ay nagbabahay-bahay yung relief operations team natin sa pangunan ng DRMO po natin at ng CSWDO, kasama yung mga mayor's office staff natin. Umiikot tayo sa lahat ng affected areas, sa mga lugar na naapektuhan at nakita natin na may mga bahay na binaha. Ibig sabihin, pumasok yung tubig sa loob ng bahay. Hindi naman natin sila kakalimutan at tuloy-tuloy po tayong namamahagi sa ngayon ng mga relief pack o ng mga food packs para makatulong din po sa mga pamilya nila. Kaya baka tanungin lang po, kaya ko lang nababanggit yan ngayon kasi baka tanungin din po kayo. Siyempre baka may mga kapitbahay o kabarangay po tayo na baka nangailangan din ng tulong. Paki-assure lang po sila na hindi po natin sila kinakalimutan. Bagkus ay nag-house to house po tayo, tinitingnan po ang sitwasyon ng per household. Tinitingnan po natin ang sitwasyon ng bawat pamilya, kada tahanan, tinitingnan po natin at nagbibigay po ay ng mga tulong, ng mga relief goods, ng food packs po para sa kanila. At siguro yun na rin hihingin kong tulong sa barangay. Pag may mga nakita tayo, siyempre, mas kayo po yung unang nakakakita. Pag meron po tayong mga pamilya o individual na lubos na naapektuhan at medyo malaki yung problema, kaping patulong na lang na bato nyo na lang po sa amin para kahit hindi sila evacuees, kung talagang malala yung sitwasyon, kung talagang nasira yung bahay o kaya baka may nasaktan, may napilayan, ibato nyo na lang po sa atin. Again, hindi po natin sila kakalimutan. Isiguraduhin natin na makarating ang tulong sa bawat isang pamilya, pasigenyo, sa bawat isang individual na nangangailangan po ng tulong. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat. God bless. Ingat po tayo sa natin. So dito medyo konti lang ang naapektuhan, no? 100 na higit na beneficiary nga yun na dito naapektuhan ng bagyong Karina. At ngayon mga nakapila na nga dito at ito sigurado ay matutulungan. Kamakailan nagkaroon ng census nga dito sa lugar ng Tabing Ilog ng barangay Bagong Ilog at sila nga yun mga naninirahan sa lugar ng Tabing Ilog. At ngayon makikita natin na nandito sila at binigyan din sila ng
green card na tinatawag. Ito yung green card nga na katunayan na sila yung mga na-census kamakailan. At may dala rin silang ID nila para nga makuha nila yung financial assistance na para sa kanila. So dito sa banda dito, lapitan din natin sila, no? At dito nga nakikita natin yung pinipicturean sila habang hawak yun na 5,000 pesos. Yan ay for documentation. Kaya pinipicturean sila ng mga nagbibigay ng financial assistance dito sa Barangay Bagong Ilog. Masayang-saya po dahil marami nakatulong sa amin. Oo. Taga-saan po kayo dito sa Bagong Ilog? Doon sa Flores. Sa Flores, sa Bagong Ilog. May mga napasaba kayong mga gamit, gano'n? Yung tinaas namin. Pero hanggang saan inabot yung tubig ba? Pati yung papag namin po, inabot. Sa mensahe natin, sa city government natin, nakatanggap kayo ng 5,000 pesos. Opo. Salamat po na nakatanggap kami ng 5K. Medyo kinabahan po kasi may dalawang anak po ako na maliit pa. So, thankful pa rin po kami kasi may tayong sipag na nag po sa amin na nag-rescue. yes po. And then po may mga masisipag din po kami na gumaway po sa amin sa evacuation center. Then thank you din po sa dito sa bigyan sa amin. Malaking tulong po ito sa amin. Thank you po. Ayan mga kaibigan, at tuloy-tuloy na yung ginagawang pamamahagi dito ng financial assistance mula sa city government natin ng nalungsod ng Pasig. Okay mga kaibigan, at hanggang dito na lang muna itong live video natin.